Expansion ng mga health benefits na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. Kahapon ating pag-uusapan kasama si Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po and thanks for joining us. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali Joshua at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. Dr. Mercado, sa ikalimang SONA ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ng Pangulo ang Yakap program kung saan mahigit 4.5 million na Pilipino na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong nakarehistro. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano gumagana ang programang ito at paano pa ito palalawakin para mas marami pang Pilipino ang makinabang? So Joshua, itong yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit ay yung tinatawag naming primary care program, kung saan merong nagtitimon na doktor o yung tinatawag nating gatekeeper or primary doctor na nag-i-ensure na ang ating kalusugan ay napapanatiling, ang mga ating mga miyembro ay napapanatiling malusog at naagapan ang mga namumuong sakit bago pa ito lumala. So ito ay taunang ginagawa kung saan ginagawa natin yung first patient encounter o yung masinsinang pag-evaluate ng kalagayan ng ating mga pasyente. At ito po ay nagro-roll over sa susunod na taon kung tayo po ay nakapagpatingin at kung tayo po ay nagkonsulta. Yung iba po medyo hindi nakakapagtuloy ng pagkukonsulta. Kaya yung pong nangyayari pagka po nag-roll over sa susunod na taon, pwede po ulit pumili ng panibagong provider o ng panibagong clinic yung ating pong mga miyembro. Kasi meron po tayong tinatawag na open enrollment period na kung saan po doon sa last quarter of the year, which nag-uumpisa po yan October, November, December, ay pwede pong pumili kung hindi po nasisihan ng ating mga miyembro ng kanilang mga pribadong, ng kanilang mga provider na pwede pong lumipat para po ang ating mga provider ay nabibigyan din po ng abiso na sila po ay dapat maganda ang serbisyo at para po ang ating mga miyembro ay tuloy-tuluyang pong natatamasa yung mga benepisyo kung kailangan po nila makuha. So yun po ang programa ng Yakap kung saan po kino-cover natin unlimited consultation base po doon sa assessment ng ating mga doktor. Meron po tayong gamot na sakup po ang 75 essential medicine at ito po ay umaabot ng hanggang 20,000 a year. At yun po ay dapat ang reseta ay nanggagaling mismo doon sa ating mga accredited na mga doktor, doon sa ating mga accredited facilities. At meron din po tayong cancer screening at meron din po tayo diyang mga essential laboratory tests na yun po yung pangkaraniwang ginagawa, lalo na po doon sa ating mga kababayang meron pong mga chronic disease o yung pangmatagalang sakit kagaya po ng hypertension, diabetes, dyslipidemia, sakit sa bato, at yun po ang ating minomonitor. Okay. Dr. balikan ko yung sinabi mo na nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA, itong gamot program kung saan umaabot nga po sa 75 essential medicines ang saklaw nito. Pakipaliwanag po, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga Pilipino sa kanilang maintenance na mga medisina at paano pa po ninyo ito palalawigin? So batay po sa mga pag-aaral na ginawa po ng Philippine Institute of Developmental Study, ang outpatient medicine po ang pinakamalaking component ng out-of-pocket expense o yung pong mismong nanggagaling sa bulsa ng ating mga kababayan at miyembro ang ginagastos. So minabuti po namin na yun po ang pagtuunan kasi nga po malaking portion po, 40% ng ating out-of-pocket spending is on maintenance medicine. So gaya po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo kahapon, nais po naming palawigin. So meron po kaming tala ng mga sakit na pangkaraniwang dinadanas ng ating mga kababayan at yun po ay tinahirin natin doon sa ating mga benepisyo naman na meron na tayo para po pag nagkaroon po ng inpatient o pag-hospital ang ating mga pasyente. So yun po yung aming tinitingnan na pagtahi-tahiin para po doon pa lang sa primary care, nabibigyan na po natin ng gamot at kung sakali po mag-progress man ang kanilang sakit, meron na rin po tayong mga benefit for inpatient care na pwedeng i-avail ng ating mga pasyente pagka sila po na hospital.
Okay. At kaugnay po niyan, Doktor, inihayag din po ng Pangulo na sa susunod na taon ay palalawakin pa ang mga programa upang maisama yung iba't ibang blood tests at mga gamot para doon sa maagang pagtukoy ng sakit na mga nabanggit nyo din po kanina sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Paano po ito paghahandaan ng PhilHealth para sa implementasyon ng bagong benepisyong ito? So, gaya ng nabanggit ko kanina, Joshua, itinatahi namin mula doon sa primary care hanggang doon sa pagka ang pasyente po ay na hospital, yung mga uri ng laboratoryong mas magandang ma-cover natin dito sa yakap. So, halimbawa po, meron tayong ilalabas na mga programa para sa cancer ng baga. So, yun po ay mas magandang tingnan natin doon sa pagka doon pa lang po sa primary care, ano ho bang pinagmumulan ng sakit sa baga o cancer sa baga? Di ho ba yung karimitan yung paninigarilyo? So maaari pong i-cover natin, for example, yung mga gamot para po matigil yung paninigarilyo. Meron po mga gamot na binibigay po para po maibsan yung pagnanais ng ating mga kababayang manigarilyo. So yun po yung example ng pagtatahi po natin nung mga programa na i-cover natin na mga laboratory test at mga gamot mula dito sa ating yakap, papunta naman dun sa pag ang ating pasyente ay nangailangan na sila po ay ma-confine o ma-hospital. Alright. At inanunsyo din po ni Pangulong Marcos Jr. na dodoblehin ang PhilHealth package para naman po sa mga bata may developmental disabilities at tataasan ang bilang ng therapy sessions mula 90 hanggang 150 sessions. Ano po ang kahalagahan ng pagpapalawak na ito? At paano po ito makakatulong sa mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan? So, sa aming tala, lumataas din yung prevalence o yung incidence ng mga developmental disabilities. Kagaya po dyan yung autism, yung pong cerebral palsy, yung iba-iba pong mga global disability na maaari pong dulot ng pagbabago po dito sa ating environment. So yun po ay kalimitan nakaka-drain din o na malaki rin po ang pasanin ng ating mga miyembro dahil hindi lang po yung ating mga children with disability ang naabala. Malamang po ay meron ding mga kasama sa bahay na nag-aalaga. Meron pong kailangan mag-skip ng kanilang trabaho para po dalhin ang ating mga pasyente sa ating mga rehab centers. So ang nais po namin ay matugunan po at mabigyan lang maagang lunas itong ating mga nakikita may developmental disability para din po maging independent somehow ang ating mga pasyente kapag naagapan at nabigyan ng lunas. Maagap pa lang dun sa kanilang pagkakadetect nitong kanilang developmental disability. So kasama po dyan yung occupational therapy, physical therapy, consultation po sa developmental pediatrician o dun po sa mga child psychologist. At kasama na rin po dyan yung mga therapy session na mula nga po from 90 ay tataas po natin ng almost 150 maximum per year. Okay. At ayon po sa Pangulo, Dr. Mercado, mula po sa mahigit 5 milyong pamilya noong 2022, umabot na po sa higit 7.5 milyon na pamilya ang nakinabang sa PhilHealth dito lamang po nakaraang taon. Ano po naging susi sa malaking pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo at paano po ninyo masisiguro na magpapatuloy pa ang paglawak ng mga serbisyong ito? So una dyan, Joshua, mas marami kaming nahikayat na mga provider. Kasi bagamat tayo po ay merong universal health coverage, kapag wala naman po nagbibigay ng serbisyo, wala rin pong access ang ating mga pasyente. So una po dyan yung mga ZBEN packages, yung pong mga malalalang sakit na umaabot po ng halos daang libo o milyong piso ang gastusin. So marami po kaming naidagdag na mga hospital na nagbibigay nitong ZBEN packages. Pangalawa po ay yung ating komunikasyon dahil ngayon po alam na po ng ating mga miyembro na may mga ganito palang benepisyo at meron pala silang coverage kahit nga po hindi sila magkasakit. Ito nga po yung yakap. Kaya po ang aming natala ay tumaas po ng almost 50% to 65% yung pong total availment o total claims
At yan po yung nagbunga ng 7.5 million na pamilyang Pilipino na atin pong nako-cover, nakaragdagan po ngayon. Alright. Ito pong mga benepisyong ito po ay ano rin, nakapatay din po dun sa kontribusyon ng ating mga miyembro. Kaya talagang hinihikayat po natin ang ating mga miyembro, lalo na po yung may mga kakayanan naman na mag-ambag, na ituloy-tuloy din po ang kanilang pag-aambag para po maging sustainable itong ating programa. At isa nga po sa dahilan kung bakit nakahikayat po siguro kayo ng mas maraming providers ay dahil po sa mas pinabilis na ngayon ng PhilHealth ang pagbabayad sa mga ospital at healthcare providers na nabanggit din po sa SONA. Ano pa po ang mga susunod na reforma na maaaring asahan po ng publiko mula sa PhilHealth, Doc? So ang pagbabayad namin ay napakahalaga dahil yan yung lifeblood ng isang hospital dahil nangangailangan ng pampuhunan, pampasweldo, pambayad sa mga gastusin ng kuryente, for example. At ito ay naibaba natin doon sa datihang 45 to 60 days to kasalukuyan. Nagtatrack na kami ng 15 to 18 days. So ang una pa namin, ang kasunod naming tinitingnan ay yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa ating mga hospital kung pwedeng mag-agree na kami na aming bibilhin na yung espasyo na nilalaan nila doon sa mga tinatawag na no balance bill o yung mga kasong mga hindi na kailangan naglalabas ng pera ang ating pasyente mula sa sarili nilang bulsa. At yun ay pinag-aaralan namin. At kami nakikipagpulong na marami ng mga private hospitals ang sumasang-ayon na may mga paraan naman para maibaba namin yung gastusin at para pumasok nga yung kanilang mga coverage doon sa no balance bill ng ating mga basic accommodation hospital. Alright, on that note, mensahe niyo na lang po, Dr. Mercado, sa ating mga kababayan na umaasa sa mga benepisyong handog po ng PhilHealth. So ako po ay nananawagan, una po nagpapasalamat sa ating mga miyembro dahil po sa kanilang patuloy na pag-ambag at pagtangkilik dito sa ating programa. Ang sustainability po nitong ating programa ay nakabase po doon sa social solidarity o yung pong mga pagtutulong-tulong ng ating mga miyembro sa diwa po ng ating kapwa at bayanihan. Kaya ito po ay talaga pong titingnan namin ng maigi kung paano pa rin po natin mapapalawak yung ating mga benepisyo, hindi lamang po sa paraan ng pagdagdag ng amin pong mga binabayaran, kundi din po paano po namin maengganyo yung ating mga provider, lalo na po itong ating mga ospital, kung paano nga po maibaba ang kanilang mga gastusin at presyo through efficiency at baling po yung ating mga efficiency para po sa ikabubuti ng ating mga miyembro. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Magandang hapon po sa ating lahat.